Breaking news, talagang hindi tinigilan ng United States of America ang militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. Nasa mga kalahating buwan na mula nang nagsimulang umatake ang puwersa ng Amerika sa Yemen. Nagsimula ito noong March 15, 2025. Marami ng mga nasira, marami ding mga officials ng Houthi ang kumpirmadong wala ng buhay. At ngayon lang mga kaibigan, napakatindi ng ginawa ng puwersa ng Amerika. Sapagkat hindi natapos ang 24 oras, nagsagawa sila ng 22 strikes sa mga lugar na nasa northern part of Yemen, kasama na ang Sanaa na capital city at ang Saada. Sa mga lugar na nabanggit, maraming mga Houthi members ang namamalagi. Dito nagkakaroon ng command center ang militanteng grupo. May mga pag-atake ito na nagmumula mismo sa mga lugar na ito. At ito ang isa sa mga winasak ng puwersa ng Amerika. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 2, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa napakainit na tensyon sa pagitan ng United States of America at ng militanteng grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi na suportado ng Iran. Talagang hindi tinigilan ng puwersa ng Amerika ang Houthis ng Yemen. Ayon sa Amerika, ito ay isang banta na rin para sa suporter nito na Iran. Sa loob lamang ng ilang oras, ang puwersa ng Amerika ay nakapagsagawa ng 22 airstrike sa northern part of Yemen. Sa mga lugar na ito mga kaibigan, doon matatagpuan ang capital city nito na Sanaa at ang probinsya ng Saada. Ang mga lugar na ito, makapal ang miyembro ng Houthis. Nariyan din ang kanilang maraming imbakan ng mga armas, pagawaan ng missiles at iba pa. At ang pag-ataking ito mga kaibigan ay hindi itinanggi ng puwersa ng Amerika. Hindi katulad ng ibang mga grupo na kung gumawa ng pag-atake ay hindi nila inaamin. Pero ayon mismo sa puwersa ng Amerika, nagsagawa raw sila ng overnight na pag-atake sa naturang lugar. Noong una ay 15 airstrike lamang ang kanilang isinagawa. Pero makalipas lamang ang ilang oras, meron na namang 7 airstrike ang kanilang isinagawa. Kaya umabot ito ng 22 airstrike sa loob lamang ng ilang oras. Take note mga kaibigan, hindi ito 24 hours kundi ilang oras lamang. Maging ang Al Masirah TV na pinapatakbo ng Houthis, sila mismo ang nagkumpirma na talagang nagsagawa ng matinding airstrike ang puwersa ng Amerika. Dagdag pa ng Houthis, kasamang pinulbos ng puwersa ng Amerika ang Jarban area. Ito ay matatagpuan sa Sanhan District. Southeast naman ito ng lugar ng Sanaa. Pero kung tutuusin mga kaibigan, bahagi pa rin ito ng capital city ng Yemen na kung saan kontrolado ito ng Houthis. Ayon sa ulat, ang airstrike na ito ay isinagawa ng United States of America matapos nilang atakihin ang northwestern province ng Haja noong Lunes na kung saan marami ang nasawi. Ayon pa sa ulat, may mga bata raw na hindi nakaligtas. Ito ay ayon sa Health Authority ng Yemen. Ayon sa American Forces, ginawa nila ang mga pag-atake sa Houthis mula pa noong March 15 bilang paghihiganti sa ginagawang pag-atake ng Houthis sa mga barko ng Israel papasok man o palabas. Tinatarget din ng grupong Houthi ang US Navy at international shipping lanes na dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden. Dati nang nangako ang presidente ng Amerika na hindi nila ihihinto ang kanilang pag-atake sa Houthis hanggang sa mangako ang Houthis na hihinto na rin sila sa kanilang pag-atake sa Gulf of Aden at sa Red Sea. Pero hanggang ngayon ay wala pang binibitawang pahayag ang puwersa ng Houthis kung sila ba ay hihinto na sa mga pag-atake sa mga barko na dumadaan sa kanilang karagatan. Nagsalita si President Donald Trump dahil ayaw mangako ng Houthis
tungkol sa kanilang hinihingi. Ang ibig sabihin raw nito ay ipagpapatuloy pa ng puwersa ng Amerika ang kanilang pag-atake sa Houthis ng Yemen hanggang sa sila ay maubos at hindi na maging muling threat sa lahat ng mga barko, may kinalaman man ang Israel o wala. Dagdag pa ni President Donald Trump, ang choice ay nasa Houthis. Pinapalabas ni President Donald Trump na ang kapalaran ng Houthis ay magdidepende sa kanilang desisyon. Kung sila ay magpapatuloy sa kanilang panghaharas sa mga barko ay mauubos sila. Pero ang kanilang buhay ay maililigtas daw kung hihinto sila sa kanilang ginagawang pang-aatake sa mga barko. Dagdag pa ni President Donald Trump, sa mga kalahating buwan na kanilang pag-aatake sa militanteng grupong ito, naniniwala siya na pahinang-pahina na ang puwersa ng Houthis. Lalong-lalo na mga kaibigan, nabantay sarado ngayon ng puwersa ng Amerika at ng United Kingdom ang Ocean ng India. Tapat lamang ito ng karagatan ng Yemen at nakapwesto na rito ang B-2 stealth bomber ng Amerika. Ayon sa Amerika, isa sa mga purpose ng kanilang pagpapapwesto ng kanilang stealth bomber sa Diego Garcia ay upang bantayan ang kagalawan ng Iran. Binabantayan kasi nila na hindi na muling makapag-supply ng mga armas ang Iran sa mga militanteng grupo sa Yemen. And of course, alam na ito ng gobyerno ng Iran. Nagsalita pa nga si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa kanya, ay hindi raw sila natatakot sa mga pagbabanta ng Amerika. At katunayan, sa mga banta ng Amerika, inutusan pa ni Ayatollah Khamenei ang IRGC na ihanda ang kanilang mga missiles. Nababahala naman ang United Nations sa mga pahayag ng magkabilang panig at nananawagan nito na kumalma at iwasan ang anumang posibleng hindi magandang mangyari. Sa summary ng mga ginagawang pag-atake ng Houthis sa Red Sea, umabot na raw ng 100 na mga merchant vessels ang kanilang tinarget gamit ang kanilang missiles at drones. Meron na ring 2 barko ang kanilang pinalubog. Meron na ring mga 4 na mga sailors ang kumpirmadong nasawi mula pa noong 2023. Marami ang mga nagsasabi, bakit hindi na lang ihinto ng Houthis ang kanilang ginagawang pang-atake sa Red Sea at sa Gulf of Aden? Dahil sa kanilang ginagawang pag-atake sa mga karagatang ito ay mas lalong pinahihirapan nila ang kanilang sarili. Humaharap sila sa economic problem. Lalo na mga kaibigan na ang Yemen ay isa sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Mas lalo pa itong hihirap kung sakaling maghiganti ang mga bansa na inaatake ng Houthis. Of course, hindi ito mananahimik gaya ng ginagawa ng Israel. May mga pagkakataon na umaatake ito sa Yemen. Ubhang pagkawasak ang matatamo ng Yemen. At mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa ginagawa ng Amerika sa Houthis ng Yemen? Ito ba'y makatarungan o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At kung gusto mo ang ganitong mga content, maaaring isubscribe lamang ang napakaliit nating channel na ito upang ikaw ay maging updated. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!